Good morning mga ka-bookkeeper. Ako nga pala si Charlie Spino, Senior District Bookkeeper ng Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Ay tuloy natin yung paggawa natin ng financial report. Unang diniscuss ko nung nakaraang video ang income statement. Ngayon, i-discuss natin ang balance sheet o ang tinatawag na statement of financial position. As of September, yun yung asset niya, non-current asset. Makikita nyo, so total asset niya. Tapos may liabilities, mayroon non-current liabilities din. Equity, tapos add deduct ang undivided net surplus, total liability and equity. Equal siya sa ating total assets. No? Pero ito, galing ito sa trial balance. Yung trial balance natin nung nakaraan as of month of September 2023. Gaya ng sabi ko, kaya nakaseparate na yung aking trial balance. Nakaseparate na siya, no? Para madali lang siyang makita. Excuse me. Nakaseparate na yung asset niya. Meron tayong PPE. Meron din tinatawag na liabilities. Yan ang importante, no? Sa i-discuss natin ngayon na financial position o balance sheet, ito yung tatlong importante. Tapos na tayo sa income tsaka mga expenses. So makikita nyo, yan yung cash natin. Ayan yung mukha ng ating trial balance. As of August, ito yung September natin. At yung to date, yun yung total natin for September. Kasama na yung add deduct nga sa month of August. So matatawag natin to date kasi nga yun ang pinaka total niya as of September 2023. So makikita nyo, no, ang trial balance. Ito yung tinrabaho natin from sa mga libro, galing sa cash disbursement, galing sa cash receipt, tsaka sa general journal. Yung mga total nun, yung mga trial balance nun, kada libro may trial balance. So in-input ko na dito sa this month. Doon ko na pinaglalagay. Ginawa ko na ng Excel para mas madali. Yung mga total ng disbursement natin, total ng receipt, tsaka total ng general journal. Andiyan dyan ang lahat. Meron din siyang subledger na tinatawag natin notes to financial statement. Ito siya. Makikita nyo yung total natin. Yun yung mga notes niya. Ayan, cash and cash equivalents up to September 2023. Tapos may total din siya. Sinamahan ko na rin ng September 22 para makita ko agad kung magkano yung difference or magkano yung historical na cash natin nung September 2023. May note 6 din siya, loan and other receivables. 6.1, loan receivable. Ayan yung ating mga notes to financial. May 6.2, may 6.3, other receivables. Tapos may total receivables din. Tapos meron siyang provision for doubtful accounts. Yung tinatawag natin na accumulated doubtful accounts, no? Na-accumulate siya. As of September 2023, merong 546,755 pesos and 39 centavos. Meron ding yung mga allowance natin, yun ang total. May inventories din tayo kasi meron nga tayong inventories. May investment din tayo. Ito yung mga total investment niya. Tapos yung property, plant and equipment. Yung PPE natin. Ayan, naka-detail siya. Kung ano yung mga property natin na meron ding mga tinatawag na depreciation. Tapos ito total property siya, less annual depreciation.
Yun ang pinaka-net ng PPE natin, plant, property, and equipment. Makikita nyo yan, meron ng deferred income kasi meron kaming deferred income. Pag dito na yung mga liabilities, no? Liabilities on deposits sa note 11.2. 11.1, accounts and other payables. Marami yan, nakalista yan dyan. Tapos lalagyan natin ng total. Ito na yung equity na part natin, statutory fund sa note 12. So may mga reserve fund, may mga tsuba ek ng mga sa co-op. So balikan natin, no? Balikan natin yung ating financial statement. Ito yung financial statement natin. Ayan, yung statement of financial position natin. So kung titignan nyo, ang category sa current asset, cash and cash equivalents na sa note 5. Na-summarize na siya, pero ang detail nito ay doon sa mga note to financial statement. So ang total niya ay nasa 2 million. Kanina mayroon tayong inventories, naka-detail din dun sa ating notes, pero dito naka-summarize na siya. Ganon din ang loans and other receivables. Nakita nyo kanina sa notes, napakaraming receivables. Maraming tinglo nun o sisingilin. Napautang, atin ang sinamarize sa note 6. Na other deferred asset, mga prepaid natin. Tapos total current asset siya. Tapos nakita nyo yung investment natin na nasa note 7. Nakita nyo kanina, marami tayong mga investment. At marami din tayong mga nakalistang mga property and equipment. Na lahat yun, sinamarize. Ito na yung net nakita natin kanina sa ating notes. Tingnan natin uli. Tingnan natin uli. Ito na yung property, plant and equipment, no? May total na siya. So net na siya. So, ito yung property, plant and equipment natin. So, kakalaga ng 1.4. Sa balance sheet, ganun din, 1.4. Kumbaga net na siya ng depreciation. So, ito-total yun, yung total investment, tsaka yung property and plant equipment. Magtataka kayo, no? Bakit nasa non-current assets yung aming investment? Ito ay matagalan to. Kaya non-current assets siya kasi hindi namin siya kino-convert. Investment siya, hindi namin siya kino-convert sa mga na-cash agad o kinukuha bilang cash. Kaya nakasama siya sa non-current assets. Iba yung nature ng investment namin. So kasama siya sa non-current asset. So dalawang kategory, pero itong mga ito summarize na. Parehas ng investment, maraming investment, tsaka marami ding property and equipment. So sinummarize na siya sa note 7 tsaka sa note 8. So ang total assets niya is 16.8. Kay ang total ng total current asset tsaka total non-current assets. Tapos susunod, ito yung format, no? Asset muna. Ganun din sa liability. Maraming klase ng liability. Nakita nyo yung liability and deposits, marami siyang kasama, kaya nasa note 5 siya. Withholding tax, as of nag-negative kami, sumobrang bayad. Siguro hindi pa na i-record yung withholding na para sa mga tao. Accounts and other payables, marami din kami, mga utang. Tapos IT software payables din. Ayan, no. Tapos total current asset, meron din kaming non-current liabilities. Tapos yung total liabilities plus total current liabilities nagkakaroon na 7.2.
Ganon din sa equity, tatlong klase lang siya. Share capital, treasury, statutory. Nakita nyo yung kanina, statutory, maraming class kasama o ang daming klase ng statutory funds na accounts. Kaya nilagay natin ng note 12. Yun ang pinakasama rin niya. Total equity, i-minus tong kasi negative ng income. So, mayroon total liabilities and equity na 16.8. I-total siya sa ating total current asset, 6.8 din. So, kailangan mag-total yon kasi yun ang equation natin. Asset equals liability plus equity. So, dapat yung equity tsaka liabilities equals assets. So, nakita natin na equal siya sa assets. Yan ang format ng aming financial position. Nilagyan ko siya ng variance para makita ko kung nag-negative ba siya kumpara sa last year o nag-positive ba siya kumpara sa last year. So, that's it, no? Mga ka-bookkeeper, pasensya na. Ngayon lang ako nakapag-upload uli kasi na-busy ako itong nakaraang linggo. Kaya eto na uli ngayon. So, natapos na natin yung isang buong cycle ng ating accounting o bookkeeping. Nagsimula tayo sa recording, nagsimula tayo mag-record ng disbursement. Ang documents na kailangan natin doon ay ang disbursement voucher at sa cash receipt ay yung mga resibo. Diba, nakita natin at pinaliwanag ko sa mga nakaraang video kung paano gumawa ng cash receipt, kung paano rin gumawa ng cash disbursement, at paano sumulat din ng ating tinatawag na general journal. So, lahat yun, nandito na sa tinatawag natin trial balance. Ito siya, nandito na sa lahat ng trial balance natin. Nakasama na dito yun, yung mga total ng ating disbursement journal, ang ating cash receipt journal, at saka general journal. Andiyan na lahat. Tapos, pagkatapos ng trial balance natin, ma-incorporate na natin into balance sheet. Tapos, income statement. Dalawa lang yung aking tinatawag na financial report. Dalawa lang. Ang statement of comprehensive income statement. Makikita natin ang position, ang operation nila, kung kumita ba o hindi. At ang balance sheet, kung stable ba, kung magkano ba talaga ang total asset. Para makita natin kung stable siya, total current asset o total asset, minus natin yung pinaka liabilities. So, mahigit sa kalahati, no? Nasa 60% ang pinaka net asset nila. So, makikita natin na stable. Sa mga financial position na to, sa financial statement na to, ay makikita natin kung ang negosyo ba ay stable o hindi. Ayan ang ng statement of financial position, tsaka income, kung kumikita ba o nalulugi ang ating negosyo. So, yun na yun, mga ka-bookkeeper. At least natapos na tayo sa mga bookkeeping natin at ang pinaka-final ng bookkeeping natin itong tinatawag na financial statement o financial report, na which is common yung dalawa, yung financial operation at saka financial position. Ang financial operation ang income statement, saka ang financial position ang balance sheet. So, maraming salamat sa pagsubaybay, mga ka-bookkeeper. Kung meron kayong mga tanong, pakisulat na lang sa ating comment section. At kung kayo may gusto pang mga topic na explain natin o ipaliwanag, pwede nyong sabihin din sa comment section. Maraming salamat sa aking mga subscriber at sa mga nanonood na to. I pray na marami kayong natutunan sa bookkeeping, at I pray din na magamit nyo ito sa inyong mga pangangailangan, hindi lang sa mga bookkeeper, ganun din sa kanilang mga negosyo, ng mga malilit na negosyo ng isang mga business owner.
So maraming salamat mga ka-bookkeeper. Hanggang dito na lang. Thank you.